Ito takantaka ko rito kay ano eh. Ito po muna. Sabi pareho lang naman si BP Inday. Ito may umiikot. Ito po kumakalat po to, no? Pinagmamalaki po to ng both sides. Tayo kasi may patunay tayo, 'di ba? Kahit saan umikot si BP Inday, talagang hindi magkamayaw yung tao, no? Napatunayan na po natin 'yan sa maraming instances, mapa dito sa Pilipinas o mapa abroad. Talagang pinagkakaguluhan po si BP Sara Duterte. Pero nagki-claim naman po yung mga loyalista, mga kakamping, pareho lang naman daw. Si BBM din naman daw, nagsisigawan din. Pareho po kada iikot po, si BP Inday Sara at saka si BBM, pareho po silang sumisigaw po yung mga tao. Pareho po sinisigaw na Duterte. Joke, joke, joke. Pero totoo po yan, di ba? Duterte, kahit po si BBM yun naroon, Duterte po sinisigaw. Ayan, ang joke na yan ay pang matalino. Kung di man kayo natawa, pasensya na talaga. Ilalaglag na ba si Martin? Yan po ang malaking katanungan natin kasi po tila ipinagpipilitan. Sumagot na po kasi yung kampo ni Martin na walang katotohanan na siya ay ginamit niyang front yung mga diskaya, no? Sa pagbili ng mamahaling ari-arian dyan sa Posh. Hindi po sinabi kung saan sa Makati pero tansya ko sa Forbes Park, no? Ginamit daw po yung diskaya para mag-front dito po sa kay Martin Romualdez. At ang balita natin sa Lunes ay gagawin pong guest nito ni Ping Lacson sa Blue Ribbon Committee yung napagbentahan at ilang mga kawani, ilang mga testigo na magpapatunay na may ugnayan itong si Martin at saka mga diskaya. Okay, dahil alam po ninyo, hindi po natin, kaya ang question dyan, nilalaglag na ba si Martin sa pag-ugnay sa mga diskaya? Sa akin po sa akin na mas sana mali ako kasi gusto ko talaga ilaglag si Martin. Sino ba may ayaw na ilaglag si Martin? Di ba? Gusto natin yan na ilaglag si Martin. Pero sa akin lang po, kung ilalaglag nila si Martin, dapat dun sa mga nauna ng testimonya. Halimbawa, yung sa maleta, di ba? Kasi yun yung alam natin eh. Yun yung alam natin lahat na yung maleta, nag-deliver kay Saldico, nag-deliver yung mga tauhan ni Saldico, inakyat yung maleta na dineliver sa kanila, tapos pinaba, kulang na. Ibig sabihin, yung komisyon ni Saldico, ayon dun sa kwento ni Gutesa, hindi na binaba. Kaya yung natira, yun yung mas maraming maleta, dineliver kay Martin. Kung yun po, yung magpapatunay, magkukorroborate po kay Gutesa, okay ako dun. Talagang ang paniniwala ko, laglagan na. Okay. Pero, eto po kasi malabo eh. Mukhang pinasasakay tayo na, sige, yan ang ituro natin, yung balita araw-araw sa mga payarang media. Ibalita araw-araw yan na mayroon testigo si Lacson. Tapos, pagdating doon, wala naman palang krimen. Alam niyo yun? Yung pinadadama tayo na, eto, mag-uugnay. Kasi ano po yung nakumit na krimen? Halimbawa po na na patotohanan na andiskaya yung tumayong ahente. Halimbawa, ahente o kung ano man ang tawag.
talaga naman pong may ahente, 'di ba? Talaga na maliban na lamang kung ito ay itinatago nila yung ano na yan, yung posh property na yan sa Makati ay itinatago o hindi nakalagay sa salin o kung ano pa man, no? Yung talagang kunwari hindi nila pag-aari. Pero hindi naman siya nakademanda. Wala naman siyang demanda eh. May demanda na ba si Martin Romualdez? Kaya ang iniisip ko diyan, mukhang yung ginagawa rito kay Martin na sa isang hindi direkta dun sa nakawan eh. Parang iba to eh, no? Iba to eh na kaso eh. Na may nagpo-front sa kanya para bilhin yung property. Oh. Ang kaso sa kanya, ano eh, involved siya eh. In fact, kung susundan mo yung kay Gutesa, talagang siya yung mastermind eh. Bakit? Siya yung may pinakamaraming maletang dinala eh. 'Di ba ganyan naman? Kung sino yung tatanggap ng pinakamalaking share, yun yung mastermind. Kaya pinag-iisipan ko, ano koneksyon nung pagbili? Bakit magiging krimen yun? Kaya ako, ang pakiramdam ko, hindi nila ilalaglag, bagkus, ginagawa nila tong panlilito, ano nang ang tawag natin dyan? Diversion, para mailayo si Martin dun sa issue ng mga flood control. Kasi walang kinalaman sa flood control, di ba? O, yun yung basa ko riyan. Yan yung sarili kong opinion. Okay, pag-usapan naman natin itong ano. Kaya ako, siyempre, magkakaroon po ng kaliwanagan yan lahat. Kumbaga, o sige, maakusahan ka sa lesser crime. Di ba? Lesser crime lang eh. Kasi hindi naman involved sa nakawan sa flood control tong inaano ko sa'yo eh. Parang, guilty ka. Guilty saan? Guilty ka sa pagiging kaugnayan mo. Namorsyento pala sa'yo si Diskaya. Oh. Mapatunayan man tama yun. Ano ngayon? ano yung ikakaso mo kay Martin kung napatunayan na siya ay nag-ahente sa kanya yung mga Diskaya? 'Di ba? Parang may kaugnayan siya kay Diskaya pero hindi yung dun sa flood control. May ugnayan siya kasi ginamit niya si Diskaya bilang ahente. Kaya hindi ako naniniwala na nilalaglag nila si Martin. In fact, ang paniniwala ko, itong bagong kwento na to, lalong gusto nilang ilayo na talaga si Martin sa issue ng flood control.